Mga kapuso, babala. Sensitibo po ang mapapanood nating video. Huli kamang insidente kung saan tumatawid ang 43-year-old na babae sa pedestrian lane sa Viluna Street, Barangay Piñahan, Quezon City, pasado alas 10 ng gabi noong linggo. Pagdating niya sa gitna ng kalsada, nabangga siya ng sasakyan. Dumiretso lang ang sasakyan habang gumulong naman ang biktima. Nilapitan siya ng ilang bystander at pinagtulungan buhatin ng mga first responder ng Barangay Piñahan. Nagpapagaling pa sa ospital ang biktima na posible raw operahan sa bato at baga. Ilang saksi ang nakakuha ng plaka ng nakabanggang sasakyan na kanilang isinumite sa pulisya. Patuloy ang investigasyon ng Quezon City Police District sa insidente. Pag-usapan natin ang insidenteng yan. Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, sa pedestrian lane pa mismo nasagasaan ng biktima. Mabuti at nakuha ng ilang saksi ang plate number. Sakaling may makakakita po ng sasakyang sangkot sa isang hit and run, ano po ang pwedeng gawin ng publiko? Well, kung ako ang tatanungin, mabuti na ang ginawa ng ilang mga bystander na naging saksi sa nangyari dyan sa video na yan at kinuha ang plaka ng sasakyan at hopefully kinuha na rin ang ibang mga detalye, make, model at kulay ng sasakyan na nag-hit and run para naman mahanap at mahuli ang nanagasa para panagutan niya ang kanyang ginawa. But of course, dapat itong gawin kung sigurado lamang tayo na meron ng tumutulong sa biktima. After all, the safety and well-being of the victim ang lagi nating dapat na priority. Siguraduhin na wala na sa peligro ang biktima na nasagasaan para hindi na siya masagasaan pa ng ibang sasakyan. Dapat ay natawagan ng ambulansya para madala na siya sa ospital at mabigyan din ng pangunahing lunas habang iniintay ang ambulansya at medical aid. Of course, theoretically, maaari din magsagawa ng citizen's arrest. Theoretically, maaaring harangin kung posible ang sasakyan at dalhin sa pinakamalapit na presinto. Pero, theoretically lamang po. Sa ilalim ng Rule 113 ng Rules of Criminal Procedure, hindi kailangan mag-intay ng polis. Maaari talagang magsagawa ng citizen's arrest kung ang isang krimen ay nangyari sa harap nyo mismo at may personal knowledge kayo ukol dito. Maaaring arestuhin ng isang saksi ang salarin. Pero sa akin, tulad ng paulit-ulit ko nang sinabi, theoretically lang po ito. Pero kailangan po ng matinding pag-iingat kasi kung gagawin ito. Hindi kasi po ligtas at maaaring maging peligro sa mga magsasagawa ng citizen's arrest dahil hindi natin alam ang pag-iisip at state of mind na nakasagasa. Baka maging biktima din ng karahasan ang gumagawa ng citizen's arrest na ito. Kaya't mas mabuti na ipaubaya na po natin ang pagpigil at pag-aresto nito sa mga pulis at ibang law enforcement personnel for your own safety. Of course, alam natin na malaki ang pananagutan ng driver na nakasagasa, lalo na kung ito ay tatakas bilang isang hit and run. Whether sinasadya o hindi, kailangan niyang panagunan ito. Maaaring reckless imprudence ang kaso na mas mataas pa ang penalty by 1 degree kung takasan nito ang kanyang biktima. Maaaring din magkaroon ng hiwalay na kaso for abandonment of one's own victim dahil dapat ay laging hihinto ang nakasagasa at asistihan ang kanyang biktima. So lagi po tayong mag-ingat kung makasagasa, tumigil at siguraduhin na ligtas ang inyong biktima. Kung ikaw ay isang saksi sa isang hit and run, prioritize the victim and report the incident. Kunin ang detalye ng nakasagasa, kunin din ang mga litrato ng insidente, kung merong timestamp and date, all the better. Pero syempre, sa lahat ng ito, ang inyong safety din ang kailangan nating isipin. Tandaan nyo, theoretical ang citizen's arrest sa ganitong mga bagay. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.